Davao. Layo. Bisaya? Bisaya o. Ikaw, anong Tagalog o ano? Hindi po. Bisaya din po ako, pero waray po ako, waray. Taga Samar po. Samar. Ilang taong ka na? Maganda na po. 41. Kasi kita lang pala tayo. Okay. Ano po kayo? Yung status nyo? Hiwalay? Tayo, walay. Hiwalay. Bakit po kayo naghiwalay? Siguro. Wala nang gusto sa akin. Ganyan. Ano? May anak? Siya nang iwan, sir? Meron po. Siya po ba nang iwan, sir? Meron. O ikaw, sir, nang iwan, sir? Iniwanan o, DJ. Iniwanan ka. Ganap Ano yung po iba. trabaho nyo? Oh, Ano po bang trabaho nyo? sa Globe. Sa Globe. Telecom. Po. Globe Universe. Magandang trabaho po yan. Yung anak niyo. Marami po. Mahirap sabihin eh. Baka mamaya magulat kayo. Pito po anak ko, pito. Ang dami pala, no? Oo. Yan lang naman magagawa natin sa buhay eh. Hanggat ano tayo, hanggat kaya pa ano natin para, di ba? Hanggang lang. Di yan, yun lang eh. Pagbigyan ng pagbigyan eh, kaso habang pinagbibigyan mo, parang akala mo lalong naghanap baka nanawa. Kaya naghanap. Saan Ganun pa lang. asawa? Saan pa asawa niyo ngayon, ma'am? Nandun lang din, kaya lang ano, matagal na kaming hiwalay, may 10 taon na. Oh, tagal na pala. Mm-mm. So, mga apo na yata kayo eh. Sa ganyan Isa pa lang karami. po, Ha? isa pa lang po apo ko. Ganun po ba? Ilang taon na po yung bunsong anak mo, ma'am? 12 years old po, DJ. Bata pa po pala kayo siguro nag-asawa. 17. Mm. Ay, Nabuntis ako ng 18. Yun, yung first boyfriend ko, first love ko, yun yung naging asawa ko. Kaya, doon na lang ako na ano sa kanya. Parang wala na, yun na lang. Para akala ko nga, siya na lang yung lalaki sa mundo eh. Kasi nung time na yon, yung napangasawa ko, irresponsable, medyo may bisyo, bubugbog. Natiis ko pa rin, 14 years. Nakapito din naman ako sa kanya. Akala ko kasi nagbabago eh. Habang sinasaktan niya ako, akala ko makikita niya yung halaga ko kung paano ko siya pinapahalagahan. Kung paano ko siya inalagaan, gano'n. Parang, tiniis ko lang, parang, oo. gawa mo sa... Pero wala pa rin pala kahit anong pagtitiis mo sa lalaki, kahit anong gawin. Ganon din. Siguro, ugali niya yun. Hindi, ganun po talaga siguro pag may bisyo ang tao. Siguro nga po. Ganyan na nga, siguro. Ikaw kuya, anong bisyo mo? You see, ano lang. Magserbisyo. Magaling ka ba kuya magserbisyo? Kasi yung dati kong kinakasama, maraming bisyo. Bukod sa bisyo, naging babaero. Hindi naman kagapuhan, pero feeling niya, gwapo siya. Kasi, di ba? Harap-harapan niya ang pakitaan ng babae kasi sabi niya, pangit daw ako eh. Sabi ko naman, bakit mo naman ako ginusto kung pangit ako at saka nakapito kami ng anak, di ba? Baka naman nag-i-imagine siya na ibang babae habang ano, di ba? Baka Yan talaga. Baka madilim. Oo nga po. Alam mo DJ kasi mahirap kasi yung ano, yung maitim yung kulay mo, di ka na makita. Hindi ka naman maitim, ma'am? Hindi ka naman lang. Morena.
Marina. Marina po. Dalagang Pilipina talaga. Kayo manggi, no? Opo. Anong trabaho mo po? Yan. Anong pinag-abalahan mo dyan? Ano po ako, nangangatulong lang ako. Ah, so, matagal na kayo dyan sa ano? Sa Bagong Bayan? Opo, dito na ako nagkaanak. Siguro mga ano na, mga ilang taon na yung panganay ko. Siguro mga 17 years. Ang tagal na pala. Ako dyan. Sa ano? Bikutan. Dito na. Oo, dito na ako tumanda sa Taguig City. Pero ang probinsya ko, Samar. Samar. Mm. Saan sa kasi yung bayaw ko sa ano eh. Sa Martin eh. Sa Eastern Samar ako, Hiporlos. Sa ano yun sila eh. Sa Panali. Ano yun? Palali. Samar. Hindi ko pa masyado kasing kabisado yung part ng Samar kasi bata pa po ako nung umalis sa Samar, mga 13 years old, and dito na ako sa Maynila. Nangatulong. Ganun po. Oo. Dito na rin ako tumanda, hindi pa ako nakauwi ng Samar. Simula nung umalis ako, hindi ako nakauwi ng Samar. Kasal ba kayo ng asawa mo? Hindi po. Sakal lang, sakal. Mm-mm. Nasakal ako pero hindi ako kinasal. So, andyan lahat yung mga anak mo dyan sa ano mo, poder mo ngayon. Yung mga anak ko malapit lang naman sa akin. Sa kanya yung iba. Yung panganay ko may asawa na. Yung pangalawa mayroon na rin. Ay, yung pangatlo pala. Sorry. Mahirap talaga maraming anak. Hindi na tuloy maalala. Yung panganay ko, mayroon ng kinakasama. Babae siya pero nagtumboy siya dahil sa takot niya sa tatay niya. Ayaw niya daw magkaroon ng asawa na kagaya ng papa niya. So, nagtumboy siya. Tapos, yung pangalawa ko, lalaki. Wala pa rin asawa. Yung pangatlo, yung nag-asawa. Yun. Tapos, yung ibang mga anak ko, yung maliliit. Kasi kailan lang, ilang taon na ako talagang ano sa kanila. Hindi na magsusuporta yung tatay na walang tino. So, ang ginawa ko, binigay ko muna sa kanya yung ano. Kasi nag-a-apply ako papuntang abroad. So, iibang ko muna sila dun sa okay nila. So, ano eh, pag balak mo mag-asawa ulit, hindi ba yan magkahapol yung ano mo? Ba't siya maghahabol? Saka wala siyang karapatang maghabol dahil matagal na kaming hiwalay at saka hindi naman kami kasal. Ay, manigurado lang eh. Saka hindi, nagkaroon na rin ako ng kinasama. Kaya wala na yun, hindi na siya naghabol. Nagkaroon na rin ako ng pangalawang kasama sa buhay. Pero ganun pa rin, isa lang. Pero nakakatakot na din kasi parang nakakadala na din magtiwala sa lalaki. Kasi halos isa lang yung ugali na nakilala ko. Siguro, yun? Nagkamali ka na sa una, ma'am. Sa pangalawang pagkakataon, nagkamali ka din ulit. Ano po yun? Nagbago ugali niya? Nagganon? Ba't nagbago sila? Hindi, ganun din po. Isa din ng ugali nila. Parang yung ugali nung una kong kinasama, parehas din dun sa pangalawa. Oo. Yun mo pala eh. Ba't pinili mo pa yun? Kasi pareho lang pala ugali. Hindi naman po masasabi, DJ, kung parehas sila hanggat di mo nakakasama. Kailangan talaga magkasama, no? Oo. Kailangan malaman mo yung ugali ng isang tao. Kaya di ba nakakatakot na okay lang, okay pag nanliliga, okay lang magsasabi na ganito ako, mabait ako, ganyan ako. Tapos pagdating na nakasama mo na pala, iba na. Iba na yung lumalabas na ugali. Di ibig sabihin, parang naisip ko, baka mamaya, iisa lang talaga yung strategy ng mga lalaki. Sa una, magaling, mabait, maano. Tapos
masasabi ko sa'yo, wag mo namang lahat. Kasi, Ay, hindi ko naman, wala naman ako sinabing lahat kuya, ano ka ba? Ang laki. Hindi naman lahat. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero medyo sa karanasan ko, ang sabi ko lang, yung mga nakilala ko halos parehas. halos pareha. Oo. So, halimbawa, ligaw ako sa'yo. Chance sa pagkaya ko. Ganyan. Titingnan po natin kung anong magiging mahirap yun eh. Mahirap yung sasabihin ko agad-agad oo, tapos ngayon lang tayo nagkakilala, di ba? Saka lang natin malalaman yan pagdating ng nagkakilala na talaga tayo. Ang chance, andyan lang yan. So ngayon, chat-chat muna tayo. Medyo kung ganyan, para mas, kumbaga, kahit sa phone lang tayo para magkalapit ng natin. Hindi kasi kuya, ang inaano ko kasi, pagdating sa responsibilidad, lalo na ako, may mga anak ako, ay yung anak ko, o ganyan. Meron pang susuungin na responsibilidad ang isang lalaki. Sa unang nanligaw, akala ko okay sa kanya yung mga anak ko. Kaya niya akong tanggapin bilang may mga anak. Pagdating nung nagsasama na kami, hindi pala. Ganyan. Oo, hindi niya daw kayang ipakain yung pinagpagura niya sa mga anak ko kasi hindi niya naman daw anak yun. O di ba ang hirap? Iba ang habol yan. Sarap Para lang sa- siguro. Oo. Ganun talaga, minsan ang lalaki, ganun, sarap lang ang gusto. Tapos pagdating sa hirap, makasarap. ayaw na. Kasi pag mahal mo ang isang tao, kung ano ang nandyan, mahalin mo na rin. Oo, di ba? Ang sabi niya nung naliligaw siya, tanggap niya kasi hindi naman ako naglihim na kahit sabihin nilang yung ibang babae maglilihim pa na walang anak. Eh ako talagang sinabi ko na 7 anak ko. Oh. Yun lang ang Oo, okay. Tapos pagdating huli, hindi pala. So, yung nakasama lang, makasarili, ikaw lang ang Makasarili habol. talaga. Makasarili talaga kuya kasi ang pinagkakakitaan niya, prinangka niya talaga ako. Wala raw ako mapapakinabangan sa kanya kasi para daw yun sa sarili niyang pamilya. Kasi may pamilya din eh. Iniwan siya ng asawa niya, tapos nung iniwan siya, ako sumalo, tapos parang ako yung pinag-anuhan lang niya, parang naging sangkalan lang. Tapos nang bumalik yung kinakasama niya na iniwan din ng kabilang lalaki, bumalik, parang niloko lang ako, parang ginawa lang akong panakit buta sa tapos parang katulong mo ako sa hanap buhay, pero hindi naman ako kasama sa kita. Di ba? Ultimo, yung mga pangangailangan ko sa katawan ko, wala. Parang kwintahan pa. Hindi po pwedeng gumalaw ako ng pera niya na kailangan may sarili akong pera para lang sa sarili kong pangangailangan. Magbibigay siya minsan sa mga, halimbawa pambaon ng mga anak ko, may sasabihin pa. O, di ba? Ang sakit. Ilang buwan din kayo nagsasama nun? Yung pangalawang mo? Matagal kuya, 5 years. 5 years? Oh, tagal pala. Ay, baka So, nagkaanak ka mo? Magpa 5 years siguro kasi 2019 eh. 2019 kami nagkakilala eh. Mga may 4 years lang. Nagkaanak kayo niyan? Ang Hindi na po ako hindi. nagpaanak. Pero nabuntis ako, nalaglagan ako. Dahil sa sama ng loob ko sa kanya. Kasi, nung time na yun, bumalik yung ex niya. Nagkaroon na ng gulo-gulo. Parang habang nagsasama kami, umuwi siya dun sa ex niya, iniiwan niya ako, pinababayaan niya ako. Parang sa sobrang sama ng loob ko. Pero hanap buhay niya yung inaatupag ko. Pero siya, umuwi siya pag umaga, nandun sa piling ng pamilya niya. Ako, pupuntahan niya ako medyo hapon na gabi na ganun. Tapos, yun, parang ginagawa lang akong ano yun?
Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang tanga din ako, no? Pero ilang beses kami naghiwalay, nagbalikan din kami. Ewan ko, ambot sa langaw. Oo, ambot sa langaw talaga. Talagang ganun talaga magmahal. Tanga eh. Inaamin ko naman talaga eh. Hindi na. Oo, kasi medyo ako kasi tanga talaga magmahal. Pag ako nagmahal talaga buhos, walang tinitira sa sarili. Kaya tanga nga. Kaya nga, sa pangatlong, hindi ka na magsisisi. Ewan ko lang kuya. Kaya nga. Sana nga. Pero hindi pa ako nag-ano na magkaroon ako ng kakasamahin ko kasi nakakatakot. Huwag ka nang matakot. Para mag-ano lang muna ako. Kasi ngayon sa ngayon, Nakaraan. Wag mo nang balikan yung nakaraan. Yung hindi ko na importante, babalikan kuya. Iba din kasi ako pag ako nang iwan, hindi ko na babalikan talaga. Ano bago? Kasi yung tatay ng mga anak ko, ako talaga nang iwan kasi binubugbog ako eh. Hanggat kaya ko tiniis ko. Nung hindi ko na kaya, talagang nag-give up na ako. Yung anak ko mismo ang nagsabi ko, hindi lang dahil sa mga anak ko siguro, matagal na ako nag-give up. Pero dahil sa mga anak ko, parang inano ko muna sarili ko na kaya ko pa. Pero yung anak ko mismo na nakikita niya na, yung panganay ko na, mama, hindi, huwag ganun, hindi na mama, baka mamaya, ikaw naman ang mawala, kawawa kami. Paano naman kami? Ikaw na mismo ang umalis, kaya ko na yung mga kapatid ko, ganun. Nung iniwan ko yung ginakasama ko dati, 14 years old na yung anak ko. Yung Pero panganay. Oo, yung panganay ko. Hindi ako lumayo. Dito lang ako, nagtrabaho lang ako habang nagtatrabaho ko, sinusuportahan ko sila. Pagka araw, pupuntahan ko sila dun sa bahay na inupahan nila. Tapos, idadala ko ng mga pagkain, ganun. Hindi ako nawala sa buhay nila. Kaya hindi ako nag-abroad noon pa. Dapat nag-abroad na ako dapat para sa kanila. Pero di ko inano kasi sabi ko wala akong mapag-iiwan. Kasi wala na ako mga magulang. May mga kapatid naman ako pero hindi po pwedeng i-ano ko sa kanila yung mga anak ko kasi di ba mahirap yun. Marami. Kaya nga. Pero, maasahan mo naman yung mga anak mo kasi malalaki na yun eh. Hindi na yun eh. Iwan Opo, yung mga sa ngayon. Sa ngayon ang panganay ko, ano na po, 23 na, kaya pwede na akong, halimbawa kung aalis man ako, mangingibang bansa, hindi na ako mag-aalala masyado. Kasi malalaki na. sa ano, panganay mo, pag mag-ano ka, mag-upload ka. Opo, yung panganay ko ang pagkakatiwalaan ko sa mga anak ko, yun. Pero ano na lang naman ang alagain eh. Ay, hindi naman masyado nang alagain kasi ano na, medyo malalaki na. Yung pinaka, bali 3 na lang sila yung pinapaaral ko, nag-aaral. Kasi yung iba ayaw na mag-aaral eh. Ayaw na nila. Gusto ko pa pag-aralan yung 16 years old ko. Tapos yung nag-aaral ngayon, yung 14, yung 12, at saka yung 10. Yun, yung 3. Tatlo. Anak ko na yung ano, 16-year-old. Lalaki yung 16 years old ko, ayaw na mag-aral. Gusto ko pa siyang pag-aralin. Kasi ayaw niya na. Ewan ko, sabi niya, gusto niya mag-ALS. Pwede naman sa ALS. Pwede naman. Inaano ko pa rin, ini-encourage ko pa rin siya kasi sabi ko, sayang yung panahon. Saka, ako kasi wala akong pinag-aralan. Kumbaga, wala man akong kakayahan na patapusin sila, pero sabi ko, gagawan ko ng paraan, magsisikap ako kung kinakailangan, hanggang doon lang kaya ko eh. Kaya hindi ko pwedeng ipangako sa kanila na sasabihin kung kaya ko silang patapusin. Pero ang gusto ko sana, mag-aral pa sila para hindi sila magaya sa akin na walang narating. Meron Nakapito ka nga narating mo eh. O nga po. Hanggang doon lang. Kasi yun naman DJ, hindi mo naman kailangan pag-aralan. Ay di
Baka hindi lang doon, ma'am. Baka makatatlo pa kayo ni sir, di 10. Ayoko na din DJ kasi sa edad ko na to, hindi ko nakakayanin pang mag-alaga ng bata. Parang medyo isipin ko na lang din yung kinabukasan ng mga baka tatanda na lang ako ugod-ugod yung anak ko, walang mangyayaring maganda kasi syempre may edad na ako. Ano nang mangyayari dun? Bata ka pa naman. Kalabaw lang tumatanda eh. Ay, kuya, wag nating asahan yung kalabaw, wag nating igaya yung sarili natin sa kalabaw. Ah, Bata ka pa Kasi naman. tayo, iba yung katawan natin sa kalabaw. Hindi natin masasabi kung bukas makalawa, di ba? Magkasakit tayo, ano na yun, hindi natin pwedeng panghawakan yung sinasabi nilang kalabaw lang ang tumatanda. Gaya mo. Hindi naman tayo mukhang kalabaw eh. Sabihin, ano eh. Kalabaw lang tumatanda. Ikaw hindi. Tatanda din tayo, kuya. Ano matagal pa yun? Tagal pa yun. Kawawa kasi yung mga bata pag halimbawa tayo o kagaya niya noon hindi ko kasi nalaman yung mga sinasabi nila mga pills, mga kung ano-ano mga contraceptive na mga ay para hindi dumami yung anak mo. Eh hindi ako marunong maglalabas eh, hindi ako marites. Dapat nag-kalendar method ka, isapin mo yung kalendaryo, ganun. Ano tayo? Hindi po ako digital, hindi po ako hindi po ako naglalabas ng bahay nung time na may kinakasama ako kasi siloso siya. Ganun o ba? Hindi po pwedeng abutan kanya sa labas kasi sasabihin, kasi nga may bisyo nga, tamang hinala. Kailangan pagdating niya sa loob ng bahay, doon ka lang. Baka sabihin, nagpapahing Kristo ng mga lalaki. Hindi po ako naglalabas. Kaya wala po akong alam sa mga kung ano-anong mga yung may mga panguntra sa mga pagbubuntis noon. Eh bata pa ako noon eh. Kaya wala. So ngayon, alam mo na. Ngayon alam ko na pero hindi pa rin ako gumamit. kasi hindi gumamit din pala ako ng pills na yon. May side effect kaya hindi ko na tinuloy. Anong side effect yan, ma'am? Kala mo para kang addict, sir? Ganun? Yung akala mo, kanya kaya yung side effect sa babae yun. Yung akin naman, yung kunting yung parang nagagalit ako na kunting dahilan lang, parang gusto mo nang magwala, pumatay ng parang galit na galit ka sa mundo. Yung iba yung epekto nun sa akin, saka parang nag-iba na yung memory ko, parang ang bata-bata ko pa, doon ako nawawalan ako ng yung memory ko, parang Blanco. nababawasan, parang hindi na ako nagiging makakalimutin na ako. Siguro mga kalating taon din akong gumamit nun. Parang lutang, parang may sariling mundo. Hindi ko na tinuloy kasi iba yung side effect sa akin. Sabi ko para ako nagsasabo. Sabi nila front effect daw yun, hindi sa side. Ewan ko po. Kaya hindi ka nabubuntis. Ikaw, kuya. Anong nangyari sa buhay mo? Kwento ka para Ano na lang? Facebook ng account mo para chat na lang tayo. Pero sa ngayon po nasa Davao kayo. Sa ngayon pero Ano pong trabaho nyo? Ano pong trabaho nyo dyan? ano nga? Telecom nga. Ang hina ng boses. Sa Telecom ba? Sa Telecom. Globe. Wala na akong marinig. Sa Globe ba? Globe.
Siguro sa signal mo yan. Baka po may tumawag sa inyo, ma'am. Nawala po yung audio namin. Okay. May tumawag po ba? Sa Facebook account mo. Hindi na tayo narinig, sir. Sige. Ano, Account mo, ano. Tingin, i-add mo na lang ako. Para chat-chat na lang tayo. Okay. Sige po. I-add mo ako Sige. Sige po, DJ Jel. thank you so much, ha. Good luck sa inyong dalawa. Wanted. Thank you din po. Salamat. Okay. I-add mo ako. Magbigayan na sila ng Facebook nila pareho. Oras natin, a minute after or before we are of 9 o'clock.